as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. So welcome po sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Ang ating pong ginagawa ngayong gabing ito o ang ministry na ito ay ministry na inilagay ng Panginoon sa puso po ng inyong lingkod para po sa pagbibigay ayuda po sa atin sa spiritual nating pangangailangan. Ito po ay sa layunin na makapagbigay liwanag at ng lakas sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa sitwasyon natin ngayon na tayo po'y nakaharap sa matinding krisis. Tayo po'y patuloy na manghawakan sa Panginoon. Tayo po'y patuloy na kumapit sa Kanya. Kaya hiling ko po na ipanalangin niyo po ang inyong lingkod para sa ministeryong ito. Again, ito po ang tinatawag nating Feasting on the Divine Verses. At ngayong gabing ito, nais po natin mga kapatid na bago po tayo magtuloy-tuloy, batiin muna po natin si Ma'am Helen Guzman. Ma'am Helen Guzman, happy birthday po. Siya po ang wife ni Pastor Joseph Guzman ng Living Water Baptist Church of Caloocan. Happy birthday, Ma'am, at naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyo pong buhay. Long life, good health, iyan po ang panalangin namin para sa inyo. Ganon din naman, ngayong gabi ito, siguro po magandang isama natin sa prayer si Pastor Annie at si Ma'am Merly. Medyo physically, may dinaramdam po sila. Paki-include po natin sa prayer, mga kapatid, mga minamahal. Si Pastor Annie po, nakita nyo rin naman, yung kanyang eagerness na makapagministeryo po sa tuloy-tuloy na pag-share din po ng salita ng Diyos. At aalalahanin po natin siya sa prayer ngayong gabing ito kasama ang kanyang may bahay. At syempre po,
yung mga frontliners natin, ha? Huwag nating bibitawan sa panalangin sapagkat patuloy pa rin po silang nakaharap sa laban na ito. At hilingin natin sa Diyos na talagang matapos na ang ating pong krisis na nararanasan. Sige po, samahan po ninyo ako, manalangin po tayo para sa gabay ng Diyos dito po sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Let us pray. Our gracious, loving God, our Heavenly Father, thank you so much for this beautiful evening. Thank you for giving us this opportunity once again na kami po'y mag-aaral ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, kinikilala po namin ang iyong presensya. At kinikilala po namin ang magagawa ng iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa po sa amin, lalo na po sa pangangaral ng iyong banal na salita. May you fill me with your Holy Spirit, Heavenly Father, and give me wisdom and guidance sa aking pong pagbabahagi ng iyong banal na salita sa mga taong makikinig ngayon. Hiling ko po na pagpalain mo po ang ministeryong ito at nawa ito po ay maging kaparaanan upang kami po patuloy na mapalakas, lalo na po sa aming sitwasyon. Muli po, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Hiling po namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magpala kay Ma'am Helen Guzman. Ganon din po si Preacher Larry Villa, na magsa-celebrate din po ng kanyang birthday. Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na gumamit sa kanya. Salamat sa pamilya niya, nakabalikat po sa gawain, Panginoon. Hiling ko po ang mahabang buhay at ang patuloy na paggamit mo sa kanyang paglilingkod sa iyong gawain at para po sa mga mananampalataya. Hiling ko rin po, O Diyos, ang iyong kagalingan para po sa karamdaman po ni Pastor Eni at ni Ma'am Merly, Panginoon. Hipuin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. At patuloy po ang aming paglapit sa iyo, na tulungan mo po ang mga frontliners. Patuloy mo silang ingatan, palakasin, at ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon. At hiling ko po ang malakas na resistensya para po sa kanilang lahat. Ang aming pong pamahalaan mula sa Pangulo, gabayan mo po at pangunahan para sa mga tamang kapasyahan. O Diyos, hiling ko po ang pagbangon, hindi lamang ng aming bansa, kundi ng lahat ng bansang naapektuhan ng krisis na ito, Panginoon Diyos. Ito po ang aming panalangin, na taglay ang aming paniniwala na ngayong gabing ito ipagpapalain mo kami sa iyong banal na salita, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po'y nanawagan para sa mga special numbers. Nagsabi po ang inyong lingkod na kung gusto nyo pong maging bahagi po ng ministeryong ito, pwede kayong mag-send ng inyong pong special number kay Preacher Jedmark Cerilla at kay Sister Arabel Bautista. So po pwede po na ipadala nyo po sa kanila. At natutuwa po tayo sapagkat meron pong isang kabataan na talagang ang kanyang heart magpagamit sa Panginoon at yung kanyang talent. So kaya na-appreciate po natin si Sister Argeline na nagpadala ng kanyang special number ngayon. Pakinggan po natin ang kanyang tanging bilang.
Thank you so much, Sister Argeline. Na-appreciate namin ang iyong talent at ang puso mo para sa Panginoon. Sana may kasunod pa para ikaw ay patuloy na magamit ng Panginoon. So this time, dadako na po tayo para sa ating mensahe. At katulad po ng naipangako ko kagabi, ang ating pong tatalakayin ngayon, ang message po natin, ang title, Being Boastful is like a Fool. Okay? Ang maging mayabang po ay katulad ng mangmang. Boastfulness is foolishness. So please open your Bible in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 9, verses 23 and 24. Jeremiah 9, verses 23 and 24. Basahin ko po sa inyo ang sinasabi ng ating magiging text. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. So again, let me share with you the title, the message of the Lord that I entitled, Being Boastful is like a Fool. Let us pray. Lord, salamat po sa muling malayang pagkakataon na kami makakapakinig po ng iyong banal na salita. Nawa sa pamagitan ng mensaheng ito, ang bawat isa po sa amin ay patuloy mo pong kausapin, kilusin at pagpalain. Panginoon, hiling ko po na patuloy mo kaming bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo. At nawa ito po'y maging paalala, ito po ay maging babala, at mahalagang pagtuturo upang kami po'y lalo mong pagpalain sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Thank you so much, and I would like to commit to you everything, Heavenly Father, especially this preaching. For all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Okay, so thank you so much. Ang ating pong sesentruhan ay ang patungkol sa tinatawag nating boastfulness. Again, being boastful is like a fool. Ito po ang makikita natin na ipinapaalala po ng talatang ito, na ang Diyos mismo ang nangusap sa kanyang bayan. Ang sabi po ng teksto natin, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Okay? Let not the rich man glory in his riches. Nung tinignan ko po ang ibig sabihin ng salitang boastful or boastfulness, ang meaning po nito is showing excessive pride and self-satisfaction in one's achievements, possessions, and abilities. He always seems rather to be boastful and above himself. Alam niyo po, magandang pansinin po natin yung mga talata na isinulat po ni Apostol Pablo para po sa pag-iingat po natin sa kalagayang tayo po ay magiging boastful. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 12. Sa Romans chapter 12, alam natin na ang pinapaksa ni Apostol Pablo ay ang patungkol po sa acceptable worship. Ang ibig sabihin, reasonable service. Yung pong valid, counted in the sight of God. At dun sa kabuuan po, maliwanag mga minamahal, na sa verse number 3, ito po ay isang paalala na dapat bigyan ng pansin ng bawat isa po sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So, ito po ang isang napakagandang maging paalala kaagad sa bawat isa po sa atin sa ating magiging pag-aaral na ito. Yun daw pong taong mayabang, talagang above himself. Yung idea po, yung boastful. Ito po yung masasabi nating kakakakitaan natin lagi ng tinatawag nating pride. Ano po? Alam nyo yung other meaning na nakita ko po sa dictionary, sinasabi po na ang other meaning po ng salitang boastful is conceited, cocky, vainglorious, and egotistical.
Yan po yung mga ibang meaning po na makikita nyo po sa dictionary sa salitang boastful. At alam nyo po bang may mga kamag-anak po yan? Marami pong kamag-anak si boastful, mga minamahal. Ang boastfulness, baka nakakamit nyo po ito, baka na-encounter nyo po ito o namimit nyo po ito, baka nandyan lang sa tabi-tabi. Ang mga kamag-anak po ng boastfulness, yung pong si haughty. Kilala nyo po ba si haughty? Si heady, at saka si high-minded. Yan po ang ilang mga kamag-anak po nito pong si boastfulness. Mga kapatid, kidding aside, kung titingnan po natin, nakikita kong mahalaga na ito po'y maipangaral at maituro po sa ating lahat, mga kapatid. Kung bakit, makikita nyo po ang dahilan sa ating pong pag-aaral. So again, pag sinabi po nating boastful or boastfulness, ito po ang ibig sabihin, showing excessive pride and self-satisfaction in one's achievements, possessions, and abilities. Yan po ang ibig sabihin ng boastfulness. Sa Tagalog po, alam natin, baka gamit natin to. Ang yabang mo naman, napakayabang niya naman, di po ba? Nagagamit natin yan. Kaya lang, baka mamaya ginagamit natin sa iba yan, para sa atin din pala. So, we better consider now in this message kung ano po ang po pwedeng ihayag ng Panginoon sa atin. Okay? 3 things I would like to share about this message. Una po, the reality concerning boastfulness. Pangalawa po, the reminders confronting boastfulness. At ang magiging lundo o pangatlo po natin ay yung pong realization in correcting boastfulness. Okay? Handa po na tayo sa ating pag-aaral. Unahin po natin yung reality concerning boastfulness. Ano po ang mga realidad? Ano po mga bagay na dapat maintindihan po natin patungkol sa katotohanan ng kayabangan, kapalaluan, katayugan, kataasan? Ang sabi po sa Galatians chapter 6, maliwanag. Okay? If a man think himself to be something when he is nothing, he deceive himself. Yan ang reason kung bakit ang itinitle ko po, boastfulness is foolishness, or being boastful is like a fool. Kasi sa akin personally, kaya iniisip ko po at iniingatan ko po na tumayog, kasi para sa akin po, pag ako nagmalaki, kapag ako po'y nagmayabang, niloloko ko sarili ko. Dinadaya ko sarili ko. Kasi alam ko po, for a fact, na talagang sa buhay ko po, kung di sa Diyos, wala po ang lahat ng bagay. At hindi ko po magagawa ang maraming bagay. So kaya again, mahalaga po na ngayong gabing ito, habang nakikinig po tayo, huwag tayong mag-isip ng ibang tao, huwag tayong maghanap ng ituturo ng daliri natin, kundi magsiyasat tayo ng ating mga sarili, baka without us knowing, medyo yung pong presentation ng salita ng Diyos patungkol sa topic na ito, medyo sasapul o tatama po sa atin. So, number 1, the reality concerning boastfulness. Okay? Number 1, boastfulness is everybody's tendency. Mga kapatid, ayaw man tanggapin ng iba, diretsuin ko po kayo, ang tao sa ating pong kalikasan, talagang nandun yung ego. Lahat tayo may tendency. Kaya yan ang kailangang mabantayan. Yan po ang kailangang maingatan. Kumbaga, even the Apostle Paul, alam natin, nung unbeliever po siya, naku po, masasabi po natin, sobrang bilib sa sarili. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Masasabi po natin na talagang siya po ang isa sa example ng taong may kayabangan. Mga kapatid, mga minamahal, yun ang likas natin. Ang likas ng tao, meron tayong mga ego sa ating pong pagkatao na kung saan, hindi ba, pag nasasaling po yan, nagre-react. Okay? Boastfulness is everybody's tendency. Ito po ay tendency ng halos lahat ng tao. Alam naman po natin na ang pinakaugat ng kayabangan, si Lucifer, si Satanas, hindi po ba? Dahil sa sobrang kita niya ng kanyang kagandahan, lumagpas siya doon sa kanyang dapat lang na i-consider. Hindi ba? Ginusto niya na maging kapantay po siya ng Diyos. Ginusto niya na i-level niya yung sarili niya sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, lumagpas doon sa dapat lang. Mga kapatid, yun po ang dapat pakaingatan ng lahat sa atin.
At ako at ikaw ay may tendency. Huwag iisipin ng sino man sa atin na tayo'y matatag, na tayo po'y magaling, baka tayo mabuwal. Hindi po ba? Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Mga kapatid, mga minamahal, again, may I emphasize to you tonight that boastfulness is everybody's tendency. Hindi ka exempted dito. Hindi ako exempted dito. Lahat po tayo, being human, meron tayong ganitong tendency. And that is the reason why we need to be cautious. We need to be careful. At harapin natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Amen? Ikalawa po, boastfulness is a bad testimony. Kung ako at ikaw ay nag-aangkin na Kristiyano tayo, tapos ang makikita sa atin, kayabangan, pangit na patotoo po yan. Hindi po magandang patotoo na Kristiyano ka, ang hangin-hangin mo. Hindi magandang Kristiyano ka, mapalalo ka, matayog ka, mataas ka. Hindi po. Ang isa sa dapat maging bunga ng pagka-Kristiyano mo ay ang kapakumbabaan na katulad po ng ipinakitang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, si Apostol Pablo, makikita nyo yung laki ng naging changes Kung gaano siya ka-proud before, just try to imagine, nung ma-convert po siya, nung ma-save po siya, ang isa sa pagbabagong nangyari sa buhay niya, siya na dating matayog, siya na dating mataas, siya na dating palalo, mga kapatid, ibinaba po siya ng Panginoon. Kaya naman mababasa niyo po sa mga sulat niyang aklat, kung paanong ang Diyos ang dakila, kung paanong ipinakita po niya na siya'y kinahabagan lang ng Panginoon, that is completely nothing. Wala siya kung tutuusin. Biyaya ng Panginoon. At mamaya po, sa paglulundo natin, ito po ay ating mabibigyan ng lalong pansin. Mga kapatid, boastfulness is everybody's tendency. Boastfulness is a bad testimony. Kumbaga, yung makakita ka ng hindi Kristiyano na nagyayabang, hindi rin maganda po yun. Okay? Dahil ang kayabangan kahit kailan, di maganda talaga yan Pero ang pinupunto ko lang po, ang mas malungkot nito, kung sinasabi mo, Kristiyano ka, tapos yun ang nakikita sa'yo. Yung kataasan. Kaya nga sa church, ang isa sa nagkokos ng problema, yung mga proud members. Diba? Yung mga palalo. Yung ang tingin sa sarili nila, talagang somebody sila o above sila doon sa iba. Yan ho ang sinasabi ni Apostle Paul, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. Ang sabi po ni Apostle Pablo, if a man thinketh himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Sa harapan ng Diyos, wala pong mas mataas sa atin. Pantay-pantay lang po tayo. Kaya hindi maganda sa church na tayo po'y nagpapaligsahan, na tayo po'y nagpapataasan. Ang kalooban ng Panginoon, matuto tayong itatrato ng tama ang isa't isa. Amen? Boastfulness is a bad testimony. Hindi magandang Kristiyano ka, malabel ka na mayabang. Hindi po maganda. Kaya lang po, minsan, huwag niyo pong pagkakamalian yung masaya sa mayabang. Kasi baka mamaya, nagpapatotoo yung kapatid natin, at sinasabi yung kadakilaan ng Diyos, at sobrang eager lang po siyang i-share yung katindihan ng ginawa ng Panginoon sa buhay niya, baka naman ma-judge po natin. By the way, para sa akin po, ang kayabangan, maaari pong minsan lumalabas yan sa pagsasalita. Pero for me, boastfulness is more on issue of the heart po yan. Puso po ang pinag-uusapan sa kayabangan. Kasi meron tayong mga taong nakikita, laging glory to God ng glory to God ang sinasabi, pero kapag ka nakausap mo naman, talaga namang lilipad ka, Talagang hahanginin ka ng husto. Hindi po sa ganun na dadaan yun. Ang tunay na kayabangan po, nasa puso ng tao yan. Kaya wag nyo namang i-judge yung mga masasaya lang na nagkukwento kung ano po yung mga nangyari, kung ano yung ginawa ng Panginoon, nagpapatotoo. Iba po yung nagpapatotoo doon sa nagyayabang. Pero kung Kristiyano ka, magpatotoo ka, pero wag kang magyabang. Amen? Wag masyadong malaki ang tingin mo sa sarili mo. Wag masyadong matayog po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, ang isang bagay po na magandang matutunan po natin sa usapan ng kayabangan, yan po'y pangit na patotoo. Boastfulness is a bad testimony. Pakinggan nyo itong pangatlo, sa reality, patungkol po sa boastfulness. That boastfulness will bring trouble and even tragedy. Diba? Ang kayabangan po, magdudulot sa iyo ng problema yan o ng pagkawasak, ng pagbagsak.
Malinaw po sa Bible yan, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, pride goeth before destruction, and unhaughty spirit before a fall. Hindi kaagad pagbagsak. Nagsisimula muna. Tandaan niyo po ito. Sa kagandahan po ni Lucifer, nung siya'y nagmataas, ibinagsak po siya, mga minamahal. Ganon din po ang prinsipyo na itinuturo ng banal na kasulatan. Ang mga nagpapakababa ay itataas, pero ang nagmamataas, ibababa. At ang sabi po, again, pride goeth before destruction. Kaya sana po, kasi yan po yung isang bagay na nag-iisip ako dahil ni minsan, hindi ko naman po talaga nakita yung sarili ko dahil ang paniniwala ko po kasi talaga, lolokohin ko sarili ko, dinadaya ko sarili ko kapag sa kung ano mang mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa akin, magyayabang ako. Kasi alam ko po ang katotohanan na kundi sa Diyos, kundi sa habag ng Diyos, wala po talagang magagawa ang inyong lingkod. Pero natutuwa lang po ako dahil may mga nagsasabi, nakakatuwa ka naman, BFDB, kasi kahit na kung tutuusin, ganito na, yung human perspective, sabi ko, kung totoo man yan sinasabi mo, lalong hindi ako dapat magbago. Lalong hindi ako dapat magmataas. Lalong hindi ako dapat maging palalo. Bakit? Sapagkat kung kaya po, napapansin nyo yan, dahil sa talagang kinikilala ko ang Diyos sa buhay ko, baka pag nagpalalo ako, yun na maging katapusan ng lahat. So kaya mga kapatid, mga minamahal, importante na mapaalalahanan po tayo sa reality na ang kayabangan po will bring trouble and even tragedy. Okay? Pangatlo po, o pangalawang puntos po natin. What is number 1? Reality. The reality concerning boastfulness. Okay? Number 2, reminders. The reminders confronting boastfulness. Yes, mga kapatid, kailangan po seryosohin natin yan. Kailangan po mabigyan natin ng aksyon, mga kapatid. Yung kayabangan, kailangan makonfronta po yan. At may mga paalala po na nabasa po natin sa teksto po natin. Balikan niyo po ang Jeremiah chapter 9, verse 23 na lamang po. Ang sabi po ng verse number 23, Thus saith the Lord, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Okay? Let not the rich man glory in his riches. So ito po'y mga paalala na magko-confront sa kayabangan, sa kapalaluan. Okay? Isang napakagandang talata na nagpapaalala po sa atin na wag nating ipangahas ang mga bagay na hindi po talaga po pwedeng ipangahas sa Diyos. It is not good. Number 1, it is not good to boast in the things of this world. Hindi po maganda na tayo po ay magmalaki sa mga bagay ng mundong ito. Alam niyo kung bakit? Ang sabi po ng 1 John chapter 2, di po ba? Sa verses 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. Ang sabi po, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Kaya ano mang bagay ng mundong ito, wag mong ipagmamayabang yan. Huwag mong ipagmamalaki yan. Huwag mong ipapangahas sa Diyos yan. Mga kapatid, it is not right. It is not good to boast in the things of this world. It is not right. It is not good also for us to boast in treasures and wealth. Pati yung mga kayamanan, yung pong kayamanan sa mundong ito, hindi po natin yan madadala. Sabi nga po ng Bible nung pong si Job ay nagsalita, ang sabi po niya, naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. The Lord gave, the Lord that taketh away. Blessed be the name of the Lord. The reason why Job, in what he experienced in his life, medyo kampante po. Bakit? Sapagkat naniniwala siya na kasalalay ang lahat sa kamay ng Diyos. Hindi natin po pwedeng panghawakan. Wag na wag mong ipagmamalaki yung kayamanan mo. May mga pagkakataon po na tayo po ay dadali ng Diyos sa sitwasyon na makikita mo na yung kayamanan mo hindi po pwedeng ipangahas. Yan ang eksaktong sinabi niya sa kanyang bayan. Yan ang eksaktong sinabi niya sa mga tao na kung saan, let not the rich, okay, glory in his riches. Minsan po kapag medyo angat-angat po tayo sa buhay, ang pakiramdam natin,
Diba? Para bang ang galing-galing natin, para bang higit at angat tayo sa lahat ng tao. Mga minamahal, actually po, just for you to know, itong mensaheng ito nag-conceive nung pong isang umaga, nakikinig po ako kay Doc Jess Marasigan doon sa kanyang devotion. Kaya, alam niyo po, may mga blessing pagka po nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. So, habang nagsasalita po siya, medyo nasesentro po ako doon. May inilalagay po ang Panginoon sa isipan ko habang pinakikinggan ko po siya hanggang sa mabuo ko nga po ang message na ito, inspired nung kanya pong devotion. At alam niyo po mga kapatid, napakaganda na madiinan po sa bawat isa sa atin. Kasi, like for example, si Solomon, hindi lang naman siya wisest king eh. Masasabi natin, wealthy king din po siya. Mayaman din po siya. And it is good for us na makita po natin na yung mga bagay na itinatry mo pa lang, yung mga dinidesire mo pa lang sa mundong ito, lahat ng yan naranasan na po ni King Solomon. Pero alam nyo po, dinanas niyang lahat yan. Pero ang lundo po niya, ang malinaw na sinasabi po niya sa Ecclesiastes, mga kapatid, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. He tried everything. Yung pleasure, yung prosperity, popularity, power, everything. He tried that. He experienced that. But you know what? He realized everything without God is nothing. Wala ring kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya nga, isang paalala po na dapat kumompronta sa pagmamataas ng tao. Yung mga bagay ng mundong ito, hindi mo pwedeng panghawakan. Okay? Ganon din po, mga kapatid, ang kayamanan ng tao. May mga pagkakataon po na kahit may pera ka, hindi mo pwedeng gamitin. Katulad ngayon, sa sitwasyon natin sa pandemic na ito, di po ba? O, kahit na ano ang mga isipin po natin, mga minamahal, talagang lahat maaapektuhan. So, it is not good to boast in your treasures and wealth. It is not good to boast, mga kapatid, in your talents, and wisdom. Hindi po magandang nagmamayabang po tayo. Gamitin natin kung ano yung kakayahan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Huwag mong ipilit yung talino mo, yung galing mo. Hindi po yan po pwedeng panghawakan. Kaya ko to sinasabi, kasi yan po ang mga makikita natin sa mga mayayabang. Ang pinangahawakan niya kung ano yung mga bagay na meron siya sa mundong ito. Ang pinagmamalaki niya, kayamanan niya. Ang ipinapangahas niya, talino niya. Yung talento niya. Mali po. It is not good to boast sa iyong treasures and wealth. Sa iyong, sabihin natin, wisdom, talents and wisdom. And also, time and work. Di ba? Minsan, ipinag-aano natin, yung buhay natin, yung trabaho natin, di ba? Yung, mga kapatid, lahat ng ito, paalala, na dapat pong magkonfronta sa ating pong pangahas. Reminders confronting boastfulness. Mga kapatid, it is not good to boast in the things of this world, in your treasures and wealth, in your, sabihin natin, talents and wisdom, and also, time and works. Hindi po pwede na yan po ay ating ipangahas. Lahat ng ito sa isang igla po pwede pong mawala. Mismong ikaw, yung buhay mo may hangganan. Ano mang bagay sa mundong ito, iiwanan mo yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede mong magamit at pangahas po yan. Mga kapatid, it is good to be confronted sa ating pong tinatawag na pagmamataas. So number 1, the reality concerning boastfulness. Boastfulness is everybody's tendency. Boastfulness is a bad testimony. Boastfulness will bring trouble and also even tragedy. Ikalawa po, reminders. The reminders confronting boastfulness. It is not good to boast in the treasures of this world, in the things of this world, treasure and wealth, okay, talent and wisdom, at maging yung time and works. Okay? So pangatlo po, ito ang gusto ko pong mas sentruhan po natin, kumbaga remedy to eh. Pero ang inilagay ko po sa puntos natin, realization in correcting boastfulness. Ito yung mga dapat matanto, maunawaan po natin na magtutuwid ng ating pong kapalaluan.
Kumbaga ito remedyo. Kumbaga ito gamot. Ito ang magiging lunas, mga kapatid. Kasi alam nyo po, higit pa sa epekto ng COVID-19, ang epekto ng kayabangan. Yung magiging pagkawasak ng isang tao na palalo, masigit pa ang magiging epekto po niyan. Kaya dapat maremedyohan yan. Kaya dapat ma-reach natin yung point na marirealize po natin kung paano natin dapat o paano maitatama ang tinatawag nating kataasan, kapalaluan, o sa masikat na salita, kayabangan. Okay? Paano po, mga minamahal? Una, always acknowledge God. Always acknowledge God. Okay? Dapat bawat isa sa atin matuto na lagit-lagi kilalanin natin ang Diyos. Walang totoong kumikilala sa Diyos na yayabang. Walang totoong kumikilala sa Diyos na tataas. Ang tunay na kumikilala sa Diyos, mananatiling mababa dahil ang ibig sabihin na kinikilala mo ang Diyos, alam mo na wala ka kung wala siya. Wala kang magagawa kung hindi siya ang gagawa. Kaya nga, medyo gusto ko rin pong ituwid yung idea na minsan sinasabi po ng tao, oo, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Una, wala pong ganyang talata sa Biblia. Pangalawa po, pag inaral po natin, ang katotohanan po, ang tao sa katotohanan ay wala. Wala at wala. Okay? Tanging Diyos ang dahilan kung bakit tayo po ay tayo. Amen? So, it is good to understand from the principle or biblical point of view na hindi po nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, o nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mga kapatid, ang totoo po niyan, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa, para ang tao may magawa. Alam niyo po ang sabi po ng Bible, maliwanag, for without me, ye can do nothing. Ang sabi ng Panginoon, kung wala ako, wala kayong magagawa. Kaya bakit kaya yabang kung kinikilala mo ang Diyos sa buhay mo? Di ba? Si Pablo po, pansinin niyo, sa lahat ng kalagayan niya, sa buhay niya, sa ministeryo, mga kapatid, makikita niyo po na hindi biro yung kanyang pinagdaanan. Pero mapapansin po ninyo that in his claim, because of Jesus Christ, anong sabi niya? Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So we should always acknowledge God. Kailangan kilalanin po natin siya lagi at lagi sa buhay po natin. Tingnan niyo po ang sabi ng John chapter 15. Ang sabi po ng John chapter 15, gusto ko pong bigyan kasi ng diin po sa inyo, yung mismong nanggaling sa bibig ng ating Panginoon na napakahalagang paalala. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Ano ang sabi po niya? For without me, you can do nothing. Kung kinikilala mo ang Diyos, bakit sobrang mapagmalaki ka? Bakit ang tayog-tayog mo? Ba't di ka maabot? Bakit ang laging thinking mo? Higit ka sa lahat, higit ka sa iba. Mga minamahal, para sa akin po, ang realization na magkukorek sa boastfulness is acknowledgement. Acknowledging God. Always acknowledge God. Kaya mga kapatid, tatandaan nyo po ito. Ang sabi po nung teksto natin, nung kausapin ng Diyos ang kanyang bayan, when He confronted them, ano po ang sabi niya? Ang sabi niya, again, sa ating text, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Verse number 24, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. Amen? Ang dapat po na maging kapanatagan natin, nandyan ang Panginoon. Amen? Kaya wag tayo. Nagkakanda. Wag po tayo na mga hawakan sa ating pong sarili.
acknowledge God. Always acknowledge God. Number 2, always appreciate His grace. Mga kapatid, malaking tulong po ito. Because in the life of the Apostle Paul, we can say na talagang siya po na-realize niya sa buhay niya yan na ang lahat biyaya mula sa kanyang kaligtasan. Kung paanong dinampot siya ng Panginoon, yan po ang nakakalimutan ng marami. Kung sakali mang ginagamit ka ng Diyos ngayon, kung sakali mang umangat ka sa buhay mo ngayon, huwag mo sanang kalimutan na ako at ikaw ay makasalanan, na walang pag-asa sa ating buhay. Wala tayong kakayahan upang tayo po iligtas natin ang ating sarili. Pero nandyan ang Diyos, biniyayaan tayo, kinahabagan tayo. Amen? Kaya in the life of the Apostle Paul, hindi nyo po pwedeng hindi mapansin yon kung gaano siya ka-grateful, kung gaano siya ka-appreciative sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 and verse number 12, "And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Ano po ang pagdidiin po niya? Sabi niya sa verse number 13, "Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly and in unbelief." Ang sabi ng verse number 14, "And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Ang sabi po niya sa verse number 14, "And the grace of our Lord was exceeding abundant." The Apostle Paul is very grateful to God because of the grace of God na naging rason kung bakit siya na-save. Kinikilala rin po niya na biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit siya nakapagse-serve. Kung paano siya nagagamit. Ito magandang unawain natin mabuti sapagkat may mga members tayo na kapag ka nagagamit na, lumalaki na kalooban. Na ang pakiramdam na nila, somebody na po sila. Mga kapatid, alam nyo po, sa bawat pagkakataon na tayo ginagamit ng Diyos, yan po'y dapat laging magdala sa atin sa higit na pasasalamat sa Diyos, sa kanyang biyaya po sa atin, because grace lang po ng Diyos kung bakit tayo nagagamit. Sino pa sa atin ang worthy? Sino pa sa atin kung tutusin ang deserving? Lagi yan ang sinasabi natin. We are unworthy. We are undeserving. But listen, bakit maraming nagsasabi niyan? Pero ang yabang. Kung totoo yan sa sarili po natin, hindi tayo magyayabang. Kung totoong na-appreciate natin ang grace ng Panginoon sa buhay natin, sinasabi ko po sa inyo, hindi tayo magyayabang. Ang mga pastor hindi magkakaproblema sa mga miyembro na kahit na gaano katindi ang paggamit ng Panginoon, kahit na ano ang magawa sa gawain, kung siya man ang malaki ang offering, kung siya man ang laging nagsisilbi, kung siya man po yung nakakahatak ng tao, kung siya man po yung may impluensya, hindi magyayabang yan. Lalo na kung kinikilala niya, biyaya ng Diyos ang lahat ng ito. Amen? So appreciate the grace. 1 Corinthians 15 and verse number 10. "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Amen? Yun po ang dapat. Yung bang kahit anong magawa mo, ang i-appreciate mo, yung biyaya ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo na ang buhay ng isang Kristiyano ay nakadepende sa kung ano ang study ng kanyang puso. Ang sabi ng Bible, "God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." Don't expect God to use you if you are proud, if you are boastful. So you better surrender that to God. Amen? Atin pong isuko ang kataasan, ang katayugan, ang kapalaluan, ang kayabangan. Isuko natin sa Panginoon yan. Habang nagagamit ka, itaas ang Diyos, itaas ang biyaya ng Panginoon. Always acknowledge God, always appreciate His grace, and always ascribe Him glory. Ascribe Him glory. Yan po yung pangatlo natin, mga kapatid. Na sa lahat ng bagay,
na nagagawa po natin, atin pong lagi at lagi sa Diyos ibigay ang kalwalhatian. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po lisensya ang nagawa mo para ibida mo na ang sarili mo. No! Hindi ikaw. Ang atin pong dapat motto, mga kapatid. Diba? Preaching nothing but the word and pleasing no one but the Lord. It is always good to acknowledge God and appreciate His grace and ascribe Him glory. Lahat sa kalwalatian ng Panginoon, whether therefore you eat or you drink or whatsoever you do all to the glory of God. Kung ikaw ay nakapagbibigay sa gawain, glory to God. Kung ikaw ay nagagamit ng Panginoon, give glory unto God. Lagi sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang kalwalatian. Lagi mong isipin na Diyos yan. Lagi mong isipin biyaya yan. Lagi mong isipin na iyan ay pagkakataon para itaas siya. Hindi ang sarili mo, kundi ang ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, gusto kong ibigay na conclusion sa mensaheng ito kasi ang pinag-uusapan natin, pagyayabang. Mga kapatid, ang kayabangan ay kamangmangan. Kaya ako sinasabing ang kayabangan kamangmangan. Kasi sa katotohanan, kundi sa Diyos wala ka. Kundi sa Diyos wala ako. Kundi sa biyaya ng Diyos, we are completely nothing. Tapos, eto ka ngayon, magyayabang ka. Di niloloko mo sarili mo. Ano ngayon ang itatawag natin sa isang tao na niloloko ang sarili? Again, ito po, kung titingnan nyo po sa context, sa Galatians chapter 6, pansinin po natin yan para sa emphasis. Galatians chapter 6, ito po'y sinabi ni Apostol Pablo na ang kanyang concern, kung may mga nadadapa, itayo natin. Kung meron pong mga masasabi po nating bumagsak, tulungan natin. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. At dito po sa kanyang paglalahad, doon niya po ipinunto yung sinasabi ko sa inyo kanina. Diba? If a man thinketh himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Ito po ang sabi ni Paul sa verse number 1 ng Galatians chapter 6. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. Kung tinitingnan mo sarili mong may espiritualidad ka, ito raw ang dapat ginagawa ng may espiritualidad. Hindi po nagja-judge, hindi po nagko-condemn, hindi po nagmamalaki, dahil hindi po siya yung nangyari na nadapa o nalihis. Mga kapatid, ang sabi po, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, anong sabi? Judge them? Condemn them? Ano po ang sabi niya? Restore such an one in the spirit of meekness. Hindi yung ang yabang-yabang natin. Hindi yung parang tayo, hindi babagsak. Hindi yung parang tayo, hindi nagkakamali. Iyan ang maliwanag na sinasabi ni Paul. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Considering thyself, lest thou also be tempted. Tendency. Ang pagbagsak po, ang paglihis, tendency po natin yan. Kaya ang tinuturo sa atin, pag kami bumagsak, tulungan natin na makabangon. Amen? Hindi ho gagawin yan ng mga palalo. Hindi ho gagawin yan ng matatayo, ng matataas, ng mayayabang. Ang gagawin po ng mayayabang, huhusgahan po yan. Iko-condemn po yan, mga kapatid. Sa verse number 2, ang sabi po mga kapatid, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. And in verse number 3, ang sabi niya, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Kaya hindi po tayo dapat talaga mataas. Kasi ang kayabangan po, kamangmangan, pandaraya ng sarili. Yan po yung konsepto na ibinibigay po sa atin ng sulat ni Apostol Pablo. Ang pinag-uusapan natin, boastfulness is foolishness. Being boastful is like a fool. But listen, sa conclusion po natin, nandito po tayo sa realization in correcting boastfulness. Ano yung mga dapat ma-realize natin? Paano po makokorek ang pagyayabang? Acknowledge God. Appreciate His grace. Ascribe Him glory. Mga kapatid, gusto kong gamitin nating konklusyon, ang tamang pagyayabang. Ang makadiyos na pagyayabang. Ang matuwid na pagyayabang. Amen? Kumbaga, sa usapan ng kayabangan, ng pagmamalaki, ng pagmamataas at pagmamapuri, ito po ang pupwede nating ipagyabang. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 34. Psalm chapter 34. Ito po ang conclusion po ng mensahe natin ngayon. Paalala,
Huwag po tayong magyayabang para sa ating sarili. Ang sabi po ng Psalm 34, verse number 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. Amen? Kung meron po tayong dapat ipagmamayabang, yan po ay ang klase ng Panginoon na meron tayo. Always ascribe Him glory. Yung kalwalhatian, siya lang po. Kapag kami na-accomplish ka, hindi ako to. Ang Diyos ito. Kapag ka nagamit ka niya, biyaya ng Panginoon yan. Kapag ka pinararangalan ka ng tao, salamat. Pero sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ang sabi po ng Bible, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let us ascribe Him glory. Ibig sabihin po, worship the Lord. Give glory unto God. Yung kanya pong kalagayan, siya po ang worthy to be praised. Siya po ang worthy na i-exalt, mga kapatid. Ascribe Him glory. Yan po ang gamot para hindi tayo maging mayabang. Kilalanin mo lagi ang Diyos. I-appreciate mo ang kanyang biyaya at siya ang itaas mo sa iyong buhay. Amen? Mga kapatid, I hope and I pray na ito po ay naging babala po sa bawat isa sa atin. Kung medyo nasa pool po tayo, wag na po pangangatwiran. Magpakababa na lang po tayo. Isuko na po natin sa Panginoon. Bakit? Napakalaking disadvantage kapag ka po niyakap natin ang kapalaluan. Kapag ka pinanindigan natin ang kayabangan. Saan tayo dadamputin? Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, hanggat may panahon pa, sapagkat maliwanag po na ang reality po, yung pong boastfulness will bring trouble and even tragedy sa buhay po natin. Ibinabagsak ng Diyos ang mga palalo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sapat sa atin na alam natin na ang Diyos natin, ang sabi po, loving kindness, hindi po ba? So, ang Panginoon po natin, talagang masasabi po natin na siya po'y matuwid. Yun po, mga kapatid, panghawakan po natin siya. Huwag mong panghawakan yung bagay ng mundong ito. Huwag mong panghawakan yung kayamanan sa mundong ito. Huwag natin panghawakan yung karunungan ng tao o yung trabaho mo o yung buhay mo. Wala tayong pwedeng ipagyabang. Diyos lang. Amen? Diyos at Diyos lang ang po pwede po nating ipagyabang. I hope and I pray na tayo po'y muling pinagpala ng Panginoon dito po sa ating feasting on the divine verses. Let us continue to pray na ito po'y gamitin ng Panginoon. Sa mga naghahanap, doon po sa official, BFDB official po, yung pong channel po natin. At ngayon po, magandang pansinin po natin na yung pong banal na Espiritu na maring kinunbik po tayo, yung salita ng Diyos, na naliwanagan po tayo, and then, ito po yung pagkakataon at panahon na ituwid ang dapat ituwid sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, boastfulness is foolishness. Being boastful is like a fool. I hope and I pray na tayo po ay napagpala ngayong gabi. Let us pray. Lord, thank you so much for your word. Thank you for blessing us through this message, O God. Thank you rin po sa rebuke at reminder. Lord, nawa patuloy po kaming kumilala sa iyo. Nawa patuloy ka namin pasalamatan sa iyong pagiging mapagbiyayang Diyos. Na kung papanong sa kabila ng kung tutuusin, hindi kami karapat-dapat, pero kami po ay pinapaging dapat mo, Panginoon. Nawa lagi naming kilalanin ka at lagi naming ma-appreciate ang iyong biyaya. At dakilang Diyos sa lahat ng bagay, ang lagi na nakasaksak sa isip at puso po namin, ikaw at ikaw lamang ang dapat parangalan. Ikaw at ikaw lamang ang dapat bigyan ng kalwalatian. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami nakapag-aral. Ito po ang aming panalangin, taglayang papuri sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, I hope na tayo po ay patuloy na magsasama-sama sa mga aralan ng salita ng Diyos. Except doon sa mga panahong may mga services po kayo. Pero ang aking pong panalangin, maging blessing pong patuloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli po,
Pagpalain tayo ng ating Panginoon, sa Kanya lahat ang kapurihan at kalwalatian. I love you all.